Hello, Yusek? Po. Ayan, naririnig Good na morning tayo. po. Opo, good morning. Sir, itong sinasabi ko kay Christian kanina, ano ba yan? Yung Bulkang Kanlaon, nagbuga na naman Halos ng everyday. abo. O ano po ba ang latest na action ngayon ng Office of Civil Defense para doon naman sa kapakanan ng mga residente na patuloy na apektado nitong pagputok o pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon? O nga po, nasa pangatlong buwan na ho tayo halos, magti Yes. 3 months na simula po nung nag-operate tayo dyan. Kasi sa ngayon po nasa level 3. Ibig Mhm. sabihin hanggang 6 kilometers yung mga pinagbabawal po nating magkaroon ng mga mamamayan na nandun pa rin. Kaya Mhm. marami pa rin ho tayong mga nasa evacuation centers. More than 8,500 plus families to be exact. Individuals. Mhm. 8,596 pa ho mga kababayan Marami. natin na nandun. Ang translation po niyan sa number of families, 2,686. Mhm. Nung nag-ulat nga kami kay President Bongbong 2 weeks ago, nandun siya, kasama namin siya nung Biyernes. Mhm. Ang paliwanag namin, kahit tumira naman po tayo sa 5-star hotel, kung 3 buwan kayo nakatira doon, di Mhm. po ba? Kaya nga Talaga eh. hong maiinip kayo at kumbaga mauumay, lalo na kung evacuation centers. Karamihan naman po dyan sa 22 nating evacuation centers. Karamihan po dyan ay eskwelahan. Hindi naman Ay, po yan talaga patay. itinayo bilang evacuation centers. Kaya mabigat po talaga yung sitwasyon ng ating mga Nabang kababayan po doon. Opo, Yusek, nabanggit ninyo 22 evacuation centers, karamihan eskwelahan. Paano Opo. po yung mga pag-aaral ng Mhm. mga batang nandoon sa mga eskwelahan na yun? Oo, talagang lubhang apektado po yun. Ibig sabihin, dalawa po yan. Yung mga nag-evacuate ng mga estudyante, apektado sila syempre. At yung mga estudyante naman dyan sa mismong eskwelahan, apektado din po sila. Kaya sa meeting nga po na yun, at kahit naman po dati, pinag-uusapan ho at ginagawa naman po ng DepEd, gumagawa po sila nung parang remedial classes. Mhm. Kaya lang papalawakin pa ho yun upang magkaroon man ho ng kumbaga pagkukulang doon sa mga magiging matututunan ng mga bata. Yun Mm-mm. lang ho bang parang habit na nag-aaral sila, kailangan ho ma-maintain yun eh. Kasi baka masanay silang hindi nag-aaral, napakahaba po ng 3 buwan. O yun na nga po, yun ang nakakalungkot doon. Kumbaga yung antas nung kalidad nung edukasyon na nakukuha sa ngayon ng mga bata sa loob ng 3 buwan, baka Nakukompromiso mahuli na. Apektado po, na. oho. Oho, Mahuhuli na apektado. sila. Oo nga po. Nakokompromiso po talaga Mhm, yan. mhm. Kaya lang yun nga ho talaga dahil yung bulkan naman hindi natin makontrol at Mhm. hindi pa nga ho natin masabi kailan talaga puputok. Ang nangyayari po kasi, nung nagsimula po, mahigit more or less nasa 20 kilometers sa Mm-mm. ilalim po ng bunganga ng bulkan, yung pinakamagma pong tinatawag. Mhm. Mhm. As of nung nag-report sa amin 2 weeks ago, nasa 5 kilometers na lang po ang layo doon sa Mhm. bunganga ng bulkan. Ang ibig sabihin, maaari na po talagang lumabas yan. Maaring anytime. Ang problema, maaari din pong buwan pa or mga buwan pang bibilangin. Wala pong makakapagbigay Ayun na nga. Mhm. ng katiyakan po eh. Kaya ang, ang malaki pong pagsubok dito na Mhm. iniulat namin kay Pangulong Bongbong, halimbawa lang na magkaroon tayo ng pagtataas nung level nung paghahanda dyan, level Mhm. 4, from level 3 to level 4. Mhm. Ibig sabihin, from 6 kilometers, magiging 10 kilometers na yung mga dapat ilikas. Ano ho? Mhm. Mhm. Pag nangyari po yan, Mas marami. nasa, mahigit Ilan 90,000 yung Oh dapat my nating goodness. itakbo. Sana additional kung yon na Yusek? magiging total na po yun. Mhm. Mhm. Kaya lang po, hindi naman ho natin masabi kung mabagal ba yung putok ng bulkan or mabilis. Mhm, mhm. Oo, Yusek, Mabigat po yun. based dun sa Mhm. inyong ginawang assessment, latest outlook nung bulkan, ano yung worst case scenario na pwedeng mangyari? Ang tinitingnan po ng PBOLS yan, iniulat sa amin, yung violenting pagputok ng bulkan. Yun ang number one scenario na sana'y wag mangyari. Kasi Mhm. yun yung delikado. Yun talagang, halimbawa, naipit talaga yung pagbuga, yung pressure, Mhm. naipit yung pagbuga nung mga magma, at naipit niya biglang sa lakas po nung buga at pagputok. Para mga lumilipad na mga bagot Malayo. magma. Mhm. Mhm. Delikado po yon. Ang Mm. pangalawa naman po, although tinatawag natin prolong o matagal na Mhm. pagbuga ng magma, paglabas ng magma, parang pong sa Mayon Volcano, nako, 6 na buwan po kami nag-operate po Mhm. doon. Hindi naman po sa hinihiling po natin yon. Subalit yun po yung
medyo mas hindi delikado. Kailangan nga lang ilikas natin yung 90,000 plus kasi hindi po natin alam kung ano ang eksaktong behavior ng pagputok ng bulkan. Ang pangatlo naman, yung titigas na lang po yung magma at hindi tuloy yung lalabas. Kaya lang, parang delayed lang po yun. Darating po ang panahon, napuputok din naman yan. At puputok pa rin talaga. So it's just a matter of time, Yusek, tama? Tama po. So tatlong senaryo po yun. Yung malakas, violente, yung mabagal na paglabas ng magma, at yung titigas siya pero lalabas din naman in the future para nakahang lang po tayo pare-pareho. Yan po yung senaryo po doon. Parang torture yun yung mag-aantay ko kung kailan siya talaga sasabog. Kung kailan. Parang it's a time bomb. Oo. Mabigat po yan. Mabigat po ang sitwasyon. Kaya nag-utos po si Pangulong Bongbong at naatasan nga po kami na gumawa na po talaga ng long-term solution, ang tawag po doon, redevelopment plan. Kasi bulkan po yan, puputok at puputok din naman yan. Maaring tumigil na ngayon, pumutok, pero in the future, puputok na naman yan. Ano na ba talaga dapat gawin doon sa mga komunidad doon? Ibig sabihin, yung mga dapat ilikas na ng malayo, ilikas na. Yung mga bahay na itatayo pa lang within the 6 kilometers, wag ituloy, ilayo pa. Wag na nila ituloy. Kumbaga, yung mga anak nila, yung mga although hindi ganun kadali, syempre. Yusek, with these developments, may mga ginawa na ba tayong adjustment or changes sa ating mga ginagawang aksyon sa kasalukuyan? Meron po mga plano na iuulat namin bukas nga po yung meeting kay Presidente bukas ng hapon. Ipopropose po yan. Nag-utos kasi siya ng National Task Force for Canlaon. Pag nabuo po yan, actually may mga proposals sa po bawat ahensya. Hindi lang naman po Office of Civil Defense. Kami lang po yung mamumuno doon. Right. At yung mga iba't ibang ahensya, iuulat po namin bukas sa Presidente for his approval. Yan nga po sana yung susunod ko itatanong dahil parang kamakailan sinabi na niya na dapat magtatag na ng National Task Force for Volcanic Eruption yata kung hindi ako nagkakamali. Yusek at OCD ang mangunguna dyan. Ano pa ba yung mga agencies na kasama dyan sa task force na yan? At the minimum po, dapat nandiyan of course ang DILG kasi importante yung mga LGUs talaga silang apektado. Right. At ang DPWH dahil po sa mga pag sakaling ililipat sila, panibago, hindi lang po kalye o tulayan. Right. Yung ibang utilities, ibig sabihin, kuryente, tubig, maaring eskwelahan na naman po o clinics. So DPWH, nandyan po yan. At saka yung Yusek, mga permanent evacuation centers na, sabi ni Presidente. Tama po. Yun nga ho, ganito po kasi, iba po dapat ang itsura or design ng evacuation centers para sa bagyo at sa bulkan. Kasi sa bulkan, tatagal po talaga eh. Iba po talaga ang sitwasyon doon. Maulit ko nga, kagaya sa Mayon, 6 na buwan po kami, nagtulong-tulungan po doon, napakatagal. So iba po ang design noon. At ang iba pang ahensya, siyempre dapat involved ang DENR, dahil po pati ang DOST, lalo't-lalo ang PBOLS, at iba pa hong ahensya na importante bilang support group. Kagaya ho ng PCO, siyempre sila po ang information dissemination. Tulungan po kami doon sa information dissemination, ang Armed Forces of the Philippines at other uniform services kagaya po ng PNP at ng Coast Guard pag kinakailangan po. Kahit po walang dagat doon, kailangan namin Coast Guard pag emergency deliveries po. Pero hindi po ba ito sasapaw, Yusek, dito sa existing na NDR, RMC, na siya rin namang tumututok pag may mga disaster calamity or sakuna? Hindi naman po. Kasi ang mangyayari po dyan, pipili lang po. Ang ganito po, NDRRMC kasi, 41 national government agencies yan. Hindi naman po lahat kailangan maabala o tumutok dito. Pinipili lang po natin, pinili po namin ang irerekomenda namin sa Pangulo kung sino po yung mga dapat magbalangkas nung magiging long-term redevelopment plan. Pero with this plan sa Yusek, pero binabanggit nyo kanina, anytime pwedeng mangyari. Tayo ba ay handa just in case mangyari yung tatlong binabanggit natin na scenario? Maghahabol pa ho tayo talaga. Yan ang totoo. Hindi po natin pwedeng pagandahin po yung sagot. Tingnan nyo po, 90,000 yan. Dami. Kailangan, yun nga ho, hinihingi po namin sa LGUs yung hindi naman po lahat yan pupunta na evacuation centers. Lahat yan, kung lilikas, paano yung
ilang sasakyan ang manggagaling sa LGU, Mhm. private sector na tutulong, kami po sa national government, at yung kalye saan sila po, yung parang escape route po nila, saan po sila dadaan. Right. Yung mga detalye po nun. Kahit po ako, hinanap ko po yan ng isang linggo Mhm. at pinapakompleto po natin yan. Hopefully this week, makompleto natin yan. Nakikipag-unahan po tayo talaga, tama po kayo, sa pagtutok ng bulkan. Correct. Ang gusto nga ni Pangulo, henceforth, dapat yan, meron ng mga SOPs. Pag ganito ang senaryo, itong gagawin, at praktisado po hanggang level ng barangay. Yes. Yung nabanggit po ni Ma'am Tuesday, magiging template din po yan sa ibang lugar ho natin na may mga bulkan. Ipapaalala ko po, Mhm. meron po tayong 300 na volcanoes. 300 po yan. At Ilan ang active dyan, Yusek? 24 po yung active. Mhm. So, Marami-rami din. marami po yun. Pagtutulong-tulungan naman po natin, kailangan ho talaga yung detalye po ng plano sa bawat bulkan. At least doon sa 24. At isasama na po namin yan doon sa mga tinatawag po nating national drills. Hindi lang po lindol. Ayun. Isasama na po namin sa NDRRMC yan. Yung mga practice doon sa mga 24 volcanoes na active, paano ho paghahandaan yan with specific drills upang hindi po tayo parang nagre-react na lang na nagre-react. Correct. Tama. Sabi nyo, may present kayo kay Presidente bukas ng hapon. Opo. Gaano po katagal yung panahon na hihingin nyo kay Presidente para makumpleto nyo itong plano at activate na, kumbaga, doon sa iba't ibang lugar na may mga aktibong bulkano? Bukas po namin maririnig din po yung ibang mga ahensya kagaya po ng DPWH. Ganito naman po yan. Hindi naman po tayo nagsisimula sa zero. May mga local disaster contingency plans naman po tayo na particular po kung ano po yung tinatawag na hazard bawat area. Halimbawa, sa mga lugar po ng mga LGUs na may mga bulkan, may mga specific contingency plans naman po yan. So it's a matter of making sure, sisiguraduhin lang natin na updated yan at yung detalye talaga na ibabahagi po sa ating mga kababayan, lalo't-lalo na yung mga pinuno natin sa LGUs at ipapractice po natin yan kasi baka naging library materials po yun eh. So, hindi naman po tayo nagsisimula sa zero. Meron naman po yan. In fact, dire-diretso po yung pagsasanay sa pamamagitan po ng mga opisyal po natin sa Office of Civil Defense. Dire-diretso po yung pagsasanay ng mga LGUs. Kaya lang, gusto po nating manigurado kasi itong Kanlaon, kahit po, meaning ko, sa experience ko, ngayon ko lang po ito na-experience. Of course, last year po yan, nung June, Sa Mayon, parang praktisado po tayo at sa Taal. Kahit nga po yung mga tao, lalo Alam sa na yung Mayon. gagawin. Alam po, tsaka mahaba na po yung pasensya nila pag nasa evacuation centers. In fact, doon nga parang bumoboluntaryo pa yung mga tao, yung in-expect na nasa evacuation centers, halimbawa, 6,000. Dumadami pa nga eh. Dito medyo talagang nagtutulungan po kami sa mga mayors kasi naiinip na ho talaga, nababagot na rin ating mga kababayan. Marahil hindi pa nga ho sila sanay at di pa nila ho tanggap yung ganyang sitwasyon talaga. Yusek, sa ngayon, ano yung challenge na inyong kinakaharap dito sa pag-aantay o pag-assess dito sa Bulkang Kanlaon? Yung tatakbuhan po nila kung sakali po talaga mag-level 4. Kasi po, naganda po kami ng narinig nyo po siguro yung tent city. Yes. 300 to 400 families lang yun. Ang pinag-uusapan po natin, sa 90,000 individuals, halimbawa lang po, kalahati po nun yung tumakbo sa evacuation centers. So napakarami po nun. Ang bilang ho namin dyan, additional 7,000, more or less, between 5 to 10,000 additional families po yun. Napakalawak. Kaya ho, ang maganda naman, may mga kapitbahay na mga syudad at munisipyo naman po itong mga apektado na willing po silang tumanggap. Kung parang ano na lang sila, host cities po ang mangyayari. Right. Hindi po kaya ng national government lang po talaga. Hindi pa pwede, Yusek, na dahil may posibleng 90,000, ano yung ilikas na natin sila para just in case mangyari, hindi tayo mahirapan. Hindi ba pwede yung ganun? Tama po, yan po yung una naming inisip. Kaya lang po, ang katotohanan po dun sa area, yun pong mismong nasa evacuation centers na. Kumbaga marami nang nagagalit nga sila po sa amin. Pag dinagdag pa, tapos hindi po namin masagot kailan puputok. Ganun po, kahirap po yung pagbalanse. Kaya nga, nagkaroon pa nga ng konting parang issue dati, sumulat po ako mismo sa LGUs. Yung mga gustong bumoluntaryo,
bumolontaryo na. Meron naman mangilan-ngilan Opo. nagpunta sa kanilang mga kamag-anak. Subalit mahirap pong enforce po talaga yung yung Kasi, logistics po nun, tsaka yung gastos. Right. Tsaka Matindi for po sure may talaga. mga gustong bumalik dahil may mga naiwang alaga, naiwang kung pananim o ano Tama man. po. Yung kabuhayan, Oo. Yusek, ang ano doon, mahirap Totoo po doon. yun. Totoo po yun. Yung mga hayop, halimbawa yung kalabaw, yung mga kambing, maraming kambing po dyan. Siyempre nangangamba rin sila pagbalik nila. Baka nawala wala na. na. Oo. Nagkaroon naman po ng konting pagkakataon sa araw po, pero tapos na po yun. Dahil po sa gusto rin natin silang matulungan, pinayagan po ng panandalian sila noong mga 3 weeks ago na anihin po yung mga dapat nilang anihin. Yun Subalit pa. sa araw lang at kontrolado po yung oras. Medyo risky po yun, inaamin po natin. Risky po yun. Subalit pinayagan na lang din po. Sa kabutihang palad, wala namang nangyaring pagputok po ng biglaang ng bulkan. Pinayagan na po yun sa area. Sinuportahan na lang po namin. Umani po sila at ngayon kahit papano naani na po nila yung mga dapat nilang kunin doon sa bukid nila. Mabigat po talaga yung balancing act. Yung mga mayors nagte-text sa akin yan. Kaya minsan, madalas nagpupunta kami doon upang umarap sa mga evacuees, ipaliwanag. Siyempre, ramdam nyo naman po yung magpaliwanag ka Lalo pag stress na yung kausap mo, naiintindihan rin naman natin, Yusek, talaga yung galit ng mga tao, ano? Opo, halimbawa, siyempre, paniniwala namin, napakasipag naman po ng DSWD natin. Yan sila Rex Gatchalian. Dire-diretso naman yung food items. Kami naman po ng food items. Subalit, naintindihan ko rin po pag araw-araw yung kinain po yun. Correct. So, more than the food items na binibigay, kailangan din talaga nila ng cash assistance para mabili nila kung ano yung pangangailangan nila. Tama po. Yan, napag-usapan po yan. Tuloy-tuloy naman po yan. Subalit, sa simulang bahagi ng taon, yung budget hindi pa ho, di po ba? May mga sistema ho kasi yan. Correct. Hindi pa na-release. Pero na-release naman po eventually. So talagang kung medyo challenging po yan, yung mga LGUs, dumadaing na rin po sila kasi limitado naman po yung, hindi po mayayaman yung mga bayan po dyan Speaking of Yusek, when it comes to fund o yung pondo, may sapat ba tayong pondo dun sa plano natin tsaka dun sa mga scenario na ating tinitignan? Ganito po. Yung sa short-term solutions, ibig sabihin yung short-term assistance, pagkain, tubig, gamot, yung mga cash forward, at yung mga financial assistance ng DSWD, sapat naman po yan. Sapat po yan. Kaya lang, simula pa lang ho kasi tayo ng taon So kaya may budget pa ho tayo. Kaya lang, siyempre, ang kinakaba namin, hanggang kailan? Tapos, siyempre, alam natin, pagpasok ng Hulyo, mga bagyo naman po tayo. At parang wala naman pong ina-expect na El Nino. Yung ganun po ba? So sa ngayon po talagang sapat, sobrang sapat po yung ating pondo. Kaya lang, hindi lang po ito yung hinaharap po natin. Kaya pinipilit po natin, kumbaga, tipirin po. Correct. At yung pinaplano pong mabuti. Yung short term po yan. Yung long term naman, yung kung kinakailangan ilikas po yung marami, gagawa po ng bagong komunidad, wala pa po tayong figures nun. Subalit gagawa po ng paraan yan ng pamahalaan. Ay, alam nyo naman, Yusek, Christian, di ba? Ang budget dyan, ito, kanlaon pa lang ito. Yes. May darating pang ibang kalamidad. Ayan na naman Exactly, ang bagyo pagdating ng ng June, July, September. Ay, so, last year po, sunod-sunod po yung 6. Simula sa, po yun Hulyan, isama pa yun, tapos 6 yung sunod-sunod. Ngayon pa nga lang yung Shearline. Kung makapang, di ba, pinsala, Yusek, yung Shearline dyan sa ilang probinsya. Oo, sa Mindanao. May Shearline, mayroon pa tayong Intertropical Convergence Zone. Dati bagyo lang. Na po talaga yung panahon po. Dati pag may bagyo, yun yung official na calamity tinatawag natin. Pero ngayon, Shearline, ITCZ. Iba-iba, habagat. Kasama na rin sila. Dahil doon sa dinudulot nitong epekto. Ay, nako. Ang maganda naman po, nakita nyo naman po, very hands-on si Pangulong Bongbong. Kaya hindi naman po kami nahihirapang humingi po ng suporta sa kanya dahil nakikita niya naman po mismo. Kaya pag meron kaming pag-uulat at request for support, medyo hindi po kami nahihirapan na po yung support. Alright. Yusek, anong oras ba yung meeting nyo kay Presidente bukas? 2:00 po, naghanda. Siyempre, presidente po yan. Kailangan maghanda po. Correct. Kailangan may maipresent kayo doon. Pero naman po, ready na po yan. Pina-fine-tune na lang namin dahil may mga impormasyon pa akong dumadating
galing sa ibang ahensya po. Ayun. So, Alright. yung meeting nyo bukas is kasama yung ibang agencies under NDRRC? Tama po. Opo, tama po. Tama po. Alright. With that, Yusek, salamat po sa oras po ninyo at good luck po sa inyo. Mabuhay ang mga taga-OCD. Mabuhay kayo, Yusek. Mabigat ang trabaho Salamat din nyo. po. And good luck. Thank you so Salamat din much, po. Thank you rin Yusek. po. Marami Thank you pong po. salamat. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense.